meron pong nangangaral ay hindi po tayo parang hindi nakaka-relate. No? So, ang sabi po doon, nahapak yung kurtina doon sa loob ng templo. Okay? At yun din yung sinasabi ni Christ noon doon sa Samaritan woman na sabi niya, kasi sabi ng Samaritan woman, sabi niyo kasi mga Hudyo, ang Diyos ay dapat sambahin namin sa Jerusalem kasi nandoon puro ng templo. Pero sinabi ng Panginoon, babae, sinasabi ko sa iyo, darating ang panahon, nagsasamba niyo ang Diyos, hindi lalaki sa templo sa Jerusalem. At kung binabasa natin ang ating Biblia, mababasa niyo po dyan na tayo ang templo ng Diyos. Kaya mahalaga na inaalagaan po natin ang ating mga sarili. Mahalaga na pinamumuhay po natin ang salita ng Panginoon, ang puntasyon po natin ang salita ng Panginoon sapagkat tayo ang templo ng Diyos. Now, ang sabi po dyan, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. So, malinaw po dyan, tayo na magkakasama po dito ay itinatayong sama-sama para maging templo ng Diyos. Okay, maging tahanan ng Diyos. So, bawat isa po sa atin ay dapat na maintindihan na tayo po ay habang pinamumuhay po natin ang salita ng Panginoon, dapat maintindihan po natin na matapos mong tanggapin si Kristo. Hindi mo maiiwasan na maging kabahagi ng Iglesia ng Panginoon. Sabihin, hindi mo maiiwasan na maging bahagi ng isang grupo na pareho yung inyong pinananampalatayanan, pareho yung inyong pinaniniwalaan, sapagkat itong grupo na ito ang magpapalakas. Kaya every Sunday na pupunta po tayo dito. Dumadala po tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi ito yung sinasabi. No? Tayo, kapag tayo po ay nagsama-sama, tayo ay fitted together, pinagsasama-sama. No? Para maging templo o tahanan ng Diyos. Sa halimbawa na lang po yung bata. Sa ito nito mahilig mag-ihaw. Yung siya yung mismo mag-iihaw, hindi yung bibilihin mo dyan sa kanto. No? Bibili ka ng uling. Yung uling ay sisildihan mo. Subukan mo rin isang uling na mainit. Yung nag-aapoy, yung pulang-pula, ihiwalay mo. No? Panandalihan, mainit din siya, may baga din siya. Pero kapag ihiwalay mo siya roon sa isang grupo ng mga uling na nag-aapoy, unti-unti, inihiwalay mo isa, mas mabilis mawala yung kanyang apoy. Anong gagawin mo? Para yung uling ngayon na nawala ng init o yung baga, para magkaroon ulit siya ng init, ibabalik mo siya sa isang grupo ng mga uling na nagbabaga. So, isang simpleng ano po yun, no? Analogy o example para maintindihan natin bakit kailangan na tayo po ay maging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Pero bago po yun, ang tanong, tayo ba ay tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos? No? So, ang sabi po dyan, ulitin ko yung verse 19 ay ganito, no? Sabi niya, kaya nga kayo ay hindi na mga dayuhan at hindi na mga taga-ibang bayan, hindi mga kababayan na kasama ng mga banal at kabilang sa sambahayan ng Diyos. So, isipin natin yun, no? Ikaw, ako, tayong lahat, ano po? Tayo ay makasalanan. Noong una. Pero patuloy tayo gumagawa, maaaring hanggang ngayon tayo makasalanan. Subalit, kung sumasampalataya tayo kay Jesus, hindi na pala tayo ituturing na dayuhan. Tayo ay bahagi na ng pamilya ng Diyos. Pero ang tanong sa atin ay ito, talaga bang inilala na natin si Jesus sa ating po buhay?
Talaga bang isinuko na natin ang ating buhay sa Kanya? Talaga bang sumusunod tayo sa mga utos niya? At magiging tapat pa tayo ng kalabas. Malayo kasi sabihin na, okay, ako pala ay bahagi ng sambahayan ng Panginoon. Pero yun yung mga katanungan eh. Ay ba talaga itunay ng pumilala kay Jesus para masabi natin bahagi na tayo ng sambahayan ng Diyos? Tayo ba ay tunay na isinuko na natin ang kanyang ang ating buhay sa Kanya? At tunay bang sinusunod po natin ang utos ng Panginoon at handa ba tayo maging tapat hanggang sa Panginoon? So, ang objectives po, layunin ng ating pong pag-aaral sa umaga po ito o ang maintindihan natin na tayo po ay bahagi ng spiritual na struktura o yung tinatawag daw pong powerhouse of God. Look at that term, powerhouse, di ba? Pag sinabi mong powerhouse, parang isang grupo ito ng mga tao na malakas. Kaya powerhouse. Number 2, upang atin pong ma-appreciate o maunawaan, maintindihan na paano tayo pinuposisyon ng Diyos o inilalagay ng Diyos sa Kanya pong iglesia, pinagsasama-sama, kasama ng ibang mga mananampalataya, ibang kapatid po natin, upang maging buong God's stronghold. Buong ng Diyos po ang nagtatag. Pero yun nga po, bago po natin yan puntahan, kailangan masigurado po talaga natin tayo ba talaga ay bahagi po ng pamilya ng Diyos. So, ano yung unang puntos po natin dyan? Ang unang puntos ang nakalagay po dyan ay so, becoming part of the spiritual structure of God's household. So, paano tayo magiging bahagi ng spiritual na struktura ng kasi sabi po dyan, connect and bond yourself into God's household. Kailangan, sabi ko nga po kanina, hindi po pwede na mag-isa ka na. Kailangan, ikaw ay nakikibahagi, nakikisalamuha, nakikisama. Sabi namin sa kasabihan, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong mga kaibigan o mga kasama at sabihin ko kung sino ka o kung ano ka. Okay? Alam niyo po, sinasabi rin po ng Biblia, no? Pinag-iingat tayo na makibahagi doon sa mga tao na ang pananampalataya ay hindi po katulad ng ating Panginoon. Pero huwag po tayo makonfisto. Hindi po tayo sinasabihan na iwasan ng mundo. Tayo po ay nasa mundo, so talagang hindi nyo po maiiwasan na tayo ay makasalamuhan natin yung mga unbeliever. Ang pinaiiwasan po sa atin ay yung gawin natin yung ginagawa pa rin natin. Tayo ba ay Kristyano lamang kapag tayo ay nasa loob ng simbahan? Tayo ba ay banal lamang kapag nasa loob ng simbahan? Ang ibig po sabihin po diyan ay maging dapat sa labas. Dapat pinapakita po natin na tayo ay ilaw at sino sa Diyos. Dapat, bagamat tayo ay nakikisama sa kanila, ibig sabihin, kasama natin sila sa trabaho, mga kapitbahay natin sila, pero dapat hindi natin ginagawa yung ginagawa ko. And as much as possible, dapat hindi po tayo nakikikompromiso. So, alam nyo, tayo po ay inilaan para maging kabilang sa sambahayan ng Diyos. So, hindi po tayo nilikha ng Diyos para mabuhay ng mag-isa lamang. Yung kalungkutan, yung pakiramdam na parang walang halaga, yan ay dahil may pumang sa puso natin si Jesus, na si Jesus lamang ang makakapuno. Ang sabi ng talata, hindi ka nalayuan. Dati oo, dati ay walay, makasalanan, ligaw, pero dahil ginawa ni Jesus sa krus, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, maaari na tayong papalapit muli sa Diyos. So, pagiging bahagi po ng sambahayan ng Panginoon. Next slide. So, build yourself up
up into the foundation of Christ. Gaya ng sinabi ko kanina. No? Dapat ang pundasyon po ng ating buhay ay si Kristo mismo. Minsan po, ang pundasyon ng ating buhay ay hindi si Kristo. Ang pundasyon minsan ng ating buhay, yung ating mahal sa buhay. Minsan yung ating asawa, yung ating girlfriend, minsan yung ating mga anak. Alam niyo po, minsan, hindi natin na papansin, yan yung nagiging pundasyon ng ating buhay. Ilan yung mga self-confessed believer of Christ, pero kapag sila ay dumaranas ng pagsubok, kapag sila ay nakakaranas ng problema, iniwanan ng asawa, may nagre-rebel din na, nawalan ng negosyo, nawalan ng trabaho, may dumating na masamang karamdaman. Tuloy natin yung listahan. Ano mga pangit na bagay sa ating buhay. Minsan pala yung cornerstone ng ating buhay. Mabilis tayong bumuko. Mabilis tayong mag-give up. Kasi hindi si Kristo ang tunay na pundasyon ng ating buhay. So ano bang ibig sabihin na dapat si Kristo ang tunay na pundasyon ng ating buhay? Yung di mo kahit wala na lahat sa iyo, may pananampalataya ka pa sa Kristo. Ano yung mga sinyalis niya? Pag meron kang problema, sino yung unang kilalapitan? Sino yung unang kinukonsulta? Wala pong masama na pag may sakit po tayo, una po natin pupuntahan o tatawagan ay yung ating nanay, yung ating asawa, o doktor. Wala pong problema dyan. Pero minsan, intindihin po natin sa ating sarili. Pag tayo dumaranas ng pagsubok, sino yung nagpapalakas? Bakit may of the things we want? The substance of the thing we do not see and na hindi natin nakikita at kasiguruhan ng mga bagay na parating malaman. Tama? Yan ang parating. Yung ipinangako po sa kanya ng Diyos na mga anak niya na sindami ng bituin, hindi naman po niya nakita. Isa lang ang nakita niya. Yan ang parating. So, next point po natin. Next. Are you fitted in, grow stronger in the power of God? So, ang sabi po dito, tayo po ba ay nakikibahagi, nakikilahok, okay? Nakikisama sa pagpapalakas kasama ng ibang mga mananampalataya. Alam niyo po, dito po sa ating church, meron po tayong ginagawa palagi na pagsasama-sama, lalo yung mga cell group, minsan yung mga mentoring. Alam niyo yung mga aktibidades po niyan, these are not meant to take your precious time away from you. Hindi po ito mga ginagawa para kunin yung mga mahalagang oras o panahon po sa inyo. Ito po ay hindi para sa kapakanan lamang ng iglesia. Bagamat ito ay para po talaga sa pagpapalakas ng iglesia, pero hindi sa lahat. Ito po ginagawa natin. Ito pagsasama-sama natin yung linggo, yung pag-attend po natin ng cell group, o kung ano man pag-intindi natin dyan, Bible study, ginagawa po natin yan kasi gusto po natin maging kabahagi ng templo na itinatayo po ng Diyos sa amin. No? Para po tayong mga bato na isinasama doon sa pinagpapatong-patong para maging bahagi o templo ng Diyos. So, ang tanong dito, tayo ba'y nakikilahok? Tayo ba ay nakikibahagi? O tayo ba ay umaattend lang pagkalinggo? Meron na ba tayong sinasalihan na gawain ng iglesia ng Panginoon? O meron ka na bang ministeryo na inilalang mo ang iyong sarili? Mahalaga po ito. Alam niyo bakit mahalaga ito? Kasi ito po yung magpapalakas po sa atin. Alam niyo, mararamdaman po ninyo ito o maaaring nararamdaman niyo ito kung isa ka doon sa description ng isang Kristiyano na pumupunta ka lang sa church kapag kalinggo, o kaya naman ay wala ka pang bahagi sa gawain ng Panginoon. Minsan yan po yung nagpapahina po sa atin. Minsan yan po yung nagpapahina po sa atin. Sino po ito yung nakapanood ng The Forge?
Ang ganda po nun, di ba? Alam niyo, ang isang signo na hindi ko makakalimutan ay yung espada, ipinabuhat doon sa young man na main character ng story. So, yung espada, ipinabuhat sa kanya, nung una kaya pa niyang mag-isa. Tama? Nung una kaya pa niyang mag-isa. Pero siyempre, habang tumatagal, napapagod yung kanyang kamay, umibigat. So, nung ibababa na niya yung espada sapagkat siya napapagod na, doon pumasok ibang group, yung ibang na miyembro ng kanilang circle. Sabihin natin siguro yung kanyang self-members yung time na yun. At tinulungan siyang buhatin yung espada. Yan ang importansya ng pakikilang po natin sa iglesia. Tayo nagpapasanan ng ating mga kabinatan sa buhay. Tayo nagpapalakasan. Kaya mahalaga na paalala sa bawat isa po sa atin, tayo pinakikinahog sa gawain ng Panginoon sa mga aktibidades, hindi para tayo po ay maging marites o tolits. Bakit tolits? Anong litis daw, no? Anong litis, kaya tolits, no? Anong latest? Hindi po gano'n yun, ha? Tayo ay nakikinahog sa mga gawain ng Panginoon para tayo magpalakasan. Upang kung mayroong nanghihina, tandaan ninyo sa Apostle Pablo, pag sumusulat po siya, no? Minsan sumusulat siya sa isang iglesia, like dun sa church, dun sa Laodicea, o kaya dun sa church sa Corinth, o sa ibang iglesia. Kasi sabi niya, tulungan niyo yung ibang mga mananampalataya sa ganitong simbahan. O, lalo na pag sila nakakaranas ng paghihirap. Kasi ganun po talaga. Ganun ang nature ng iglesia ng Panginoon. Tayo pinagtutulungan. Hindi po tayo pumunta rito para mag-fashion show, pagandahan ng damit. Hindi po tayo nagpupunta rito para magpagalingan. Pupunta po tayo dito para magpalakas. Kaya dapat tayo po ay makikita. And lastly, last point na po tayo. Okay, yung last na po ay balik mo ka, isa pa. Then, isang slide pa. Sige pa. For your conclusion. So, sabi po niyan, don't be content like a stone scattered and being kicked around. You're a living stone mixed up and be part of a building. Alam niyo po, sabi ko nga kanina, pag tayo tinawag tayo ng Panginoon sa paglilingkod, siyempre sa umpisa, ikaw na mag-isa. Pero darating ang panahon, magkakaroon ng void dyan sa puso mo na ilalagay ng Diyos, mismo siya yung maglagay ng void space na sa puso mo sa pagkatao mo. May hinahanap ka. Alam niyo po yung void space na yan. Yan yung void space na mismo ang Panginoon ang nagpulpa. Kasi para hanapin mo yung ibang bahagi ng iglesia na magpapalakas po sa atin. So, in conclusion, mga kapatid, tandaan po natin, ang bawat isa po sa atin ay, number 1, dapat tayo po ay nakatayo kay Kristo. Dapat si Kristo yung pundasyon po ng ating buhay. Dapat hindi yung ating sarili, hindi yung ating pamilya, hindi yung ating pananalapi. Dapat si Kristo. At pag sinabi si Kristo ang pundasyon ng ating buhay, dapat alam natin yung kanyang mga salita. Dapat huwag kang makontento na tinatawag mo lang yung sarili mo ng Kristiyano, pero pag tinanong ka na, Brad, sister, ano yung masasabi mo sa akin? Alam ko kasi Kristiyano Ano bang verse o kwento sa Bible yung may babahagi mo sa akin tungkol sa ganitong problema pagkatapos wala kang masabi? Dapat hindi gano'n. Huwag mo sasabihin na, ako kapatid, itatanong ko muna sa pastor namin. Huwag ka magpero. Alam niyo, ang mga lingkod po ng Panginoon na tumatayo dito, hindi lang po sila yung dapat na nalakad ng salita ng Panginoon. Dapat ang pag-aaral ng salita ng Panginoon ay para sa lahat. Yan. Kaya ako minsan nalulungkot kapag kami Kristiyano
na tinubuhan na namin na puting buhok sa simbahan. Pero, sorry for the word, pagpag pa rin sa salita ng Panginoon. May harsh preacher ako narinig, sabi niya, Kristiyano ka! Bakit mo sinabi Kristiyano ka? Kasi kilala ko ang Diyos. Ang sabi ng preacher na yun, kung yun lang basihan mo, kilala mo lang ang Diyos. Alam mo bang that is a demonic level of faith? Bakit sinabi demonic level of faith? Kasi kahit ang demonyo kilala ang Diyos. Ano magkakaiba mo? Para magkaroon ka ng pagkakaiba sa demonyo, dapat hindi mo lang kilala ang Diyos. Dapat may relasyon sa Diyos. Dapat si Diyos. Para ng pagkaya na mas mataas. Amen. Sa pananampalataya natin. At pag sinabing ikaw ay nakatayo, nakatungtong kay Kristo, ako sinabi kasi di ba? Foundations are Christ, and then the apostles, and then the prophets. Yung natin nagsasama-sama. Dapat, hindi mo kailangan kami sa tubig ko, hindi mo kailangan memorya. Kaya naman ko itong memorya ko. Pero dahil binabasa ko ito, I can tell you na related yan sa buhay ni Daniel. Kaya kong sabihin sa inyo. And then later on, kaya kong hanapin na dito sa Biblia. May problema ka. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pag may problema pa tayo, sino muna natin tinatawagan? Pagka may narin tayo sa bahay ng palagay, unang tinatawagan ng Panginoon. Agad mong sinasabi sa kanya yung mga promises niya sa buhay. Alam niyo, dami yung pangako na doon sa buhay natin. Kasi hindi ko natin alam, kasi hindi natin napasa. Kaya sabi ng Panginoon, my people are perishing. Ang aking mga anak, ang aking bayan ay napapahaba because of lack of knowledge. Ang aking bayan ay napapahaba sapagkat hindi nila alam ang mga pangako. Sabi ng Panginoon Jesus sa mga apostles, sabi niya, ang dami ko sana ibibigay sa inyo. Bakit may hindi ganito sinabi niya? Nilalarawan ko nila. Anak, sabi niya, hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi sa akin. Saan? Tatanong ka, bakit? Bakit hindi pa nababago ang buhay ko? Baka hindi mo ba hinihingi sa Panginoon? Hindi mo ba naalam na kailangan tahingin mo sa Panginoon? Sabi ng Panginoon Jesus mismo ask whatever in my name. Okay? Pero, dapat, make sure din kung natingin sa Panginoon, dapat sumusunod ka sa Panginoon. Parang wala kong kinalaman yan sa nanay mo. Pag humingi ka ng baon at mabait ka sa kanya, mabilis kong bigyan ng baon. Pero kapag inuuso ka magbugas ng bigan, hindi ka nang bugas ng bigan, pag humingi ka ng baon, sampal. Parang kapatawad mo naman. Pero pagka yung mga paborito, yung mga pasisipag, no? Pag humingi ang bilis, talagang sa Diyos gusto mo ng pabor mula sa Diyos. Sunod tayo sa Diyos. Amen? Maraming salamat sa mensahe ko na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Nagawa ang mensahe ko namin po natanggap ay maintindihan po namin, ay mabuhay po namin. Lord, sabi po namin Efeso, kami po ay mga bato na pinagsasama-sama para maging templo ng Diyos. So, higit sa lahat sa kahulugan ng Panginoon ang mensahe ngayon ay ako pala Panginoon sa iyo po kami nakatayo, sa iyo kami Panginoon nagtitiwala, at sa iyo kami Panginoon nakaangkla. Lord, we pray na ilagay mo sa puso po namin yung joy na pagpupuli ng iyong salita, pagiging babad sa presensya mo, at higit sa lahat Panginoon, sumunod po sa at ilagay mo rin sa puso namin, Panginoon, yung pagkanasa na namin makinahog sa gawain ng iglesia, pakikisama sa mga mentoring, sa self-group, o sa mga Bible study. We pray, Panginoon, na makinahog kami sa mga gawain na ito. So, ito yung mga kamaraanan upang manatili po kami malakas. At higit sa lahat, Panginoon, huwag namin kalimutan ang pagdalo sa mga gawain ng iyong iglesia. Kaya dito kami sa ginagawa. Sapagkat ito ang mamalakas po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa akin ng Lord. So lahat po ba dito open-minded? Hindi ako mag-aalam ng insurance, hindi ako financial advisor. Pero I will open the investment. So open-minded po ba lahat? Amen. So praise God, lahat na nandito ay open-minded. So paano po ba tayo mag-i-invest?